Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na ngalan ng ating mahal na ina, si Maria. Napakaganda ng turo ni Santo Tomas de Aquino. Sabi niya, kung ang pagbibigkas natin sa pangalan ni Jesus ay nakakatanggap tayo ng biyaya at kapatawaran. Gayon din naman sa pagbibigkas natin sa pangalan ni Maria, tayo ay nakakatanggap ng tulong at kalinga. Ang ating pagdiriwang, pag-aalaala sa banal na pangalan ni Maria, ay pag-aalaala din natin sa kapangyarihan na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan nakalimutan nating tumawag sa kanyang ngalan dahil masyado tayong nakatuon sa ating mga sariling plano, panaginip. Sa mga pagkakataon din na hindi tayo nakatawag sa Diyos at hindi natin naalaala, nakatabi pala natin, kasama natin at tayo pinagdarasal ang ating mahal na ina dahil tayo ay very busy sa pagkakasala. Muli tayong magpakumbaba, umiling muli sa kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa ngalan ng mahal na Birhen Maria na humiling ng iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa
kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay. Ang ahantungan, sa piling mo'y madarama. Ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng kaligayahang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinanong ni Jesus ang kanyang malagad ng patalimhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y nagiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo, ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Ngayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng pangalan ni Maria. We are celebrating today the feast day of the most holy name of Mary. Ang tanong, bakit natin pinagdiriwang ang banal na pangalan ni Maria? Katapos-tapos pa lang po nating nag-celebrate ng kanyang birthday noong September 8. Hindi pa ba sapat yung mga ibang kapistahan ng ating mahal na ina? Kamukha po ng Immaculate Conception, ng Assumption, ng pag-akyat niya sa langit. Bakit pati pangalan ni Maria kailangan nating ipagdiwang? Sa mga hindi po nakakaalam, ang pangalan po ni Maria ay napaka-makapangyarihan. At ito po ay naranasan noong 1683 doon po sa labanan ng Vienna. Muntikan na po na sinakop ng mga Turko ang
Europa. Pero ano pong ginawa ng ating inang simbahan? Nanalangin, tumawag po ang Santa Iglesia sa pamamagitan ng pangalan ni Maria. At dahil po sa pagdarasal, gamit ang pangalan ng ating mahal na ina. Ginamit po ng Diyos ang hari ng Poland para talunin ang hukbo na mas malaki sa kanya, mas malakas. Ito po ay naging posible kahit na napaka-imposible dahil po sa pananalangin, paghingi ng tulong ng mga Kristiyano sa Diyos sa pamamagitan ng pagtawag dito sa pangalan ni Maria. Kaya itinatagpo ng Santo Papa ang kapistahan na ito ngayong araw dahil ginugunita natin ang tagumpay, ang milagro na nangyari doon sa labanan ng Vienna bilang pasasalamat. Kasi ang katotohanan po, ang pangalan ni Maria ay may lakas. Ang pangalan ni Maria ay may dalang proteksyon. At ang pangalan ni Maria ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit naman po kayo, kapag tinawag kayo sa inyong pangalan, napapalingon kayo, hindi po ba? Ang kasabihan nga, one of the sweetest words that anyone would like to hear is their own names. Kaya kapag tinawag mo ang tao sa kanyang pangalan, sasagutin ka niya. Walang masaya kapag tinatawag mo siyang hoy, di po ba? Hindi po natutuwa ang tao kapag pinapaswitan mo lang siya. Psst! Kahit naman po ang mga aso at ang pusa, binibigyan natin ng pangalan. Hindi po ba? Ang pagtawag mo sa pangalan ng tao ay isang uri ng paggalang o respeto. At ang pangalan ay hindi lang po salita. Ito po ay tanda ng ugnayan at relasyon natin. Di po ba? Kaya nga po, merong tatlong dahilan bakit mahalaga na ipagdiwang natin at tandaan ang pangalan ni Maria ngayong araw. Una, sa pangalan po ni Maria, naroroon ang ating paglapit sa Diyos. Minsan, hirap tayong lumapit kay Jesus kasi feeling natin makasalanan tayo. Nararamdaman natin, naisip natin, hindi tayo karapat-dapat. Pero kapag sinabi natin ang pangalan ni Maria, para bang merong isang ina na tumutulong sa atin para mas makalapit tayo sa Panginoon. Pero pangalawa, nagbibigay ng ginhawa ang pangalan ni Maria sa ating mga anak niya. The name of Mary brings comfort to us. Pansinin niyo po yung mga may sakit, yung mga may sobrang lala na nararamdaman. Kapag hindi nila kaya yung sakit ng kanilang karamdaman, napapasigaw sila. Sinong tinatawag nila? Yung nanay nila. Di po ba? Kung may bone cancer yan, lalong-lalo na pinakamasakit na klase ng cancer, nanunuot sa yung kaloob-looban yung sakit. Maririnig mo na lang yung pasyente, sasabihin niya, "Inay ko po! No? Mami! Nanay ko!" Ang pagtawag sa nanay ay paghingi ng tulong. Dahil alam natin, ang unang nagbigay ng ginhawa sa atin, walang iba kung hindi ang ating mga ina. Kapag nagdarasal ka ng Ave Maria, makakaasa ka, makakatanggap ka ng tulong at kapayapaan. Ang pangalan ni Maria ay parang yakap ng isang ina. Sa gitna ng iyong problema, gulo o sakit, sapat na ang simpleng pagbigkas sa kanyang pangalan para maramdaman mo hindi ka nag-iisa. Pangatlo at kahuli-hulihan, ang pangalan po ni Maria ay isang sandata laban sa masama. The name of Mary is our weapon against evil. Turo po ng mga santo yan, na kapag tinatawag daw natin ang pangalan ni Maria, tumatakbo daw po, iniiwasan tayo ng masama. Kasi si Maria, siyang kabaliktaran po ng lahat ng tukso o ugali ng demonyo. Si Maria ay may kababaang loob. Si Maria ay ang unang sumunod tapat sa kagustuhan ng Diyos. At si Maria ay dalisay sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya kung natutukso ka, sabihin mo lamang, "Maria, tulungan mo ako." May isa pong magpapatotoo dyan, isang Catholic speaker. Sabi niya, ang tagal po niyang nag-i-struggle, talagang hirap na hirap po siya sa porn addiction.
Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na nanunood ng mga malalaswang palabas, tumitingin ng mga bastos na larawan sa internet. Pero paano daw po siya nakapagbago? Paano niya naiwanan itong addiction na ito? Nagumpisa daw po sa kanyang pagdarasal ng rosaryo. Nagumpisa, napakalaking tulong sa kanya ang pagtawag sa pangalan ni Maria. Mga kapatid, ang pangalan ni Maria ay parang isang susi. Binubuksan ng pangalan ni Maria ang pintuan ng grasya, ang kapayapaan at kaligtasan para sa atin. Kaya nga po, ang tanong, gaano mo kadalas tawagin ang pangalan ni Maria? How often do you call upon the name of Mary? Baka mas madalas ka pa ngang nagmumura di po ba? Ingat kayo kapag kayo'y palamura because cursing opens your soul to the devil. But saying the name of Mary opens heaven for you to receive blessings. Amen? Sana hindi mo lang tinatawag ang pangalan ni Maria kapag meron kang problema. Pero araw-arawin mong tawagin siya. Tawagin mo ang pangalan ni Maria pag nagtatrabaho ka. Sabihin mo ang pangalan ni Maria sa iyong pamilya. Sa mga simpleng desisyon mo araw-araw. At mabibigyan ka ng gabay, kalinawan, ng iyong isip, kapayapaan sa iyong puso at kalooban. Huwag nating kalimutan na ang pinakamaiksing panalangin ay minsan siya din ang pinakamakapangyarihan. Ang pinakamalakas na dasal ay ang pagsasabi lang ng pangalan ni Maria. Bulong mo, Mama Mary. Sapat ng dasal yun kung nanggagaling naman ito sa iyong puso. Amen? And when you say the name of Mary, she would always lead you to another name. And that name is above every other name. It is the name of Jesus. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pangalan ni Maria sa pangalan ng kanyang anak, si Jesus. When you say the name of Mary, not far off, it is connected to the name of our Lord Jesus. Ang pangalan po ni Maria ay parang daliri. Ito ay nagtuturo sa pinakadakilang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Si Maria ay hindi nabuhay para lang po sa kanyang sarili. Lahat ay biyaya niya. Lahat ng tinanggap niya, pinagkaloob niya. Lahat ng biyaya niya, tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa kanyang anak si Jesus. So today we honor the most holy name of Mary and making her name part of our daily prayer. Gawin niyo po sana parte din ng bawat hininga niyo ang pagsasabi, pagbabanggit ng pangalan ni Maria para kayo ay mas basbasan ng Diyos. Dahil sa bawat pagbigkas natin sa kanyang pangalan, naroroon ang pagmamahal ng isang ina nagdadala sa atin mas malapit kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay. Si Kristo ay ang ating tuwa. Si Kristo ang ating kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sa pamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus na maging mahabagin, magpatawad sa ating mga kapwa at hindi maghusga. Masundan nawa natin ang halimbawa ni Jesus at ng ating mahal na ina na palaging nananalangin para sa atin. At sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng mga tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmahal sa lahat. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog, upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa banal na ngalan ng mahal na inang si Maria. Marapatin mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong isang teacher, nagtataka siya bakit napakahina nung kanyang pupil, estudyante sa klase. Kahit na tinuturuan po niya after class, hindi po pumapasok sa isip ng bata yung tinuturo ng teacher. Kaya naisipan po nitong guro pumisita doon sa bahay ng bata. Nung papalapit na po ang guro doon sa tahanan ng bata, naririnig niya yung nanay, sinisigawan yung bata. Anong sabi? Ang bobo mo, ang tanga mo. Pasensya na po sa mga salita. Doon na po naunawaan ng guro bakit ang hirap makaunawa nitong bata. Kasi sa bahay pa lang, yun po yung naitanim sa kanyang isip na hindi siya marunong. Mag-ingat kayo sa mga salita o pangalan lumalabas sa inyong bibig. May kapangyarihan yan. Pag masama ang salita o pangalan, ano ang aasahan mo kung hindi masamang karanasan? Pero kung mabuti at banal ang salita at pangalan na lumalabas sa iyong bibig, asahan mo din ang grasya, biyaya at kabanalan galing sa Diyos. Yan ang pinaparating ng kapistahan ng banal na ngalan ng ating mahal na ina si Maria sa atin. Ang kanyang pangalan ay nagtuturo sa dakilang pangalan ng Diyos. Nilalapit tayo ng pangalan ni Maria sa Panginoon. Ang kanyang pangalan ay nagbibigay sa atin ng kaginhawahan. Ang kanyang pangalan ay panlaban natin sa kasamaan. Yan nga, para po sa ating assignment ngayong araw, please include the name of Mary in your prayer. Kahit na yun lang ang iyong ibulong, ano man ang iyong nararanasan, sabihin mo ang pangalan ni Maria dyan sa utang mo. Sabihin mo ang pangalan ni Maria dyan sa asawa mong matigas ang ulo, di nagbabago. Sabihin mo ang pangalan ni Maria dyan sa iyong mga anak na napakatigas ng kanilang puso. Sabihin mo ang pangalan ni Maria dyan sa iyong sakit. At sama-sama po nating pagdasal din ang ating bansa na balot na sa kasamaan, sa korupsyon. Hari nawa, huwag naman po mauwi sa karahasan. Kahit na nakikita po natin kaliwat kanan, protesta, wala pong problema. Huwag lang po tayo maging violente. Violence is never the solution. Lalo pong magkakagulo kung ang sagot nyo ay gulo. Hindi po. Kailangan nating mag-upuan, mag-usap, samad po natin sa ating dasal ang ating bayan, ang ating bansa. We speak the name of Mary for peace and order of our country. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
na